James for three. Alexis attack. Puso at Lakas, Sports sa Pinas. Kasama sina Coach Jojo at Coach Janet Villa. Isang mapagpalang Sabado sa inyo mga teammates. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes. At ito ang programang Puso at Lakas, Sports sa Pinas sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Welcome sa mga teammates natin na madalas makinig sa atin via DWAY 104.3 FM Care Radio sa Bicol, sa DXFE 1197 The Good News Radio sa Davao Region, sa DZRK 106.3 FM Radyo Kapit Bisig sa Palawan, sa DXAS 1116 Your Community Radio sa Zamboanga. Tayo rin po ay napapakinggan via online streaming sa Facebook page natin sa Puso at Lakas Sports sa Pinas, sa FEBC 702 DZAS o kaya sa febc.ph. Greetings po sa mga kaibigan natin, si Pat and Sara Morales, Ben and Maricar Loriaga, Julita Adamos, Jennifer Satingin, Rosalie Santillas, Rosemary Garmino, Kyle Joshua Chan, Nora Cancela, Faustina Habla, Coach Glendino Gopez, Jocelyn Panagiton, Clarissa Mendoza, Imelda Garces, and Baby Navisaga. Mga kapatid, sa pagbabalik ng Puso at Lakas, ang ating guest ay batikan na sportscaster and sports historian. Pusong kampyon, siya na nga, luha at galak. Mga sikreto ng marubdob na ensayo at pagtatagumpay sa larangan ng sports. Pusong kampyon. Ako, magandang gabi mga kapatid, no? Magandang hapon. Our guest is a veteran sportscaster and a sports historian. Marami siyang alam when it comes to sports, no? Ka-level nito kung sa sports, sabi nila si Quinito Henson, at magkasabay naman sila dating mga analyst, no, during the PBA days. Let's all welcome Chino Trinidad. Hi Chino. Coach, unang-una, yes, nagkasabay kami ni Quinito, pero malaki ang agwat ng edad namin ni Quinito kasi high school pa lang ako, napapanood ko rin si Quinito sa PBA. Inabutan ko siya, iniwan ko siya, nandun pa rin siya. But with age, no, ang nakakatuwa sa kanya is he has remained relevant. He has made sports his life na nakakatuwa kasi, di ba, for someone na inabutan, pinanonood siya, inabutan, at iniwan niya PBA for other things, nananatili sila doon. Sila ni Andy Howe, nila Seb Sarmenta. Pag naririnig ko yung boses nila ngayon, it brings back memories of the PBA of old. Nako, Chino, no, yung tatlong yon. Seb Sarmenta, Andy Howe, Quinito Henson. Ito yung pag nagsalita, they talk about sports at may mga hinuhugot pa sila from the past. Malaman mo na that they truly love sports, no? And sinusundan nila, no? And talking about sports, una may kakaiba when it comes to the world of basketball, women's basketball. Pag-usapan natin si Caitlin Clark na siya yung kauna-unang na number 1 pick, no, ng WNBA. Kinuha siya ng Indiana Fever. And si Caitlin Clark, no, kakaiba. Bagyo yung dating, no. Iniba niya yung marami siyang records na brinek, but for her, iangat ang basketball, women's basketball, no? Phenomenon. Bakit ba siya naging phenomenon, Chino? Relatable kasi si Caitlin Clark. When I say relatable, yung mga kabataan sa Amerika, kabataan or matanda ka, you'd follow her kasi unang-una, maganda yung kopya niya. Natural yung smile niya. Hindi naman kalakihan ng katawan niya. Yung swagger niya, hindi naman siya mayabang. Alam mong, yung emotion niya is in check.
insect, ibig sabihin, hindi, yung nakokontrol niya, iba yung Caitlin Clark hindi mo siya mailalagay into a capsule, di ba? Yung tao, yung nanonood ng basketball, gravitates towards her. Bakit? Kasi nga nakaka-relate sila sa kanya yung storya niya, di ba? Parang small town, puro sa Iowa, tapos competitive, highly competitive. Tapos, kung ano yung galing niya sa loob ng basketball court, siya namang humility niya pagka nasa labas, pag ini-interview siya. So, yung mga bata talagang, ayun, in-embrace siya. At saka, hindi lang babae, pati lalaki, talagang in-embrace niya. Ang sports kasi is predicated on personalities. And she is one personality na hindi mo nga mailalagay sa listahan kung ano talaga yung endearing qualities of her. There's so much to a Caitlin Clark, yung package ng Caitlin Clark, na people find her intriguing dahil ang husay talaga ng kamay. Yung range niya talaga kakaiba. Pero pag-drive-in mo, pag-gawin mo lahat, anything that the coach would ask her, she would do. So anything that needs or that is needed for her team to win, nandun. Yun lang, they fell short of one game. Pero meron pa rin kasi isang storya doon isa pang narrative doon Si Don Staley at saka yung team niya, di ba? Paano ba natalunin yung most dominant team sa women's college basketball kasama yung palalakihan, yung UConn. Di ba? Yung UConn ng isa, di ba? Yung nando sa yung nag-men's championship. Yung sa kanya, yung Fighting Cocks, yung kay Don Staley. But still, naiangat din kay Tim Clark yung NCAA o yung women's basketball sa level na nalagpasan pa nila yung attention ng men's basketball, including the NBA Finals. The US NCAA Women's Finals outnumbered or outranked yung Game 5 nung Heat at saka yung Denver. Game 5 din noong last championship sa tune of parang 14 million ba? Yung isa tapos 11.5. Basta by millions yung pinag-uusapan. Diba? So, yung attention was on her. Bakit? Yun. Uulitin ko. Relatable nakakakunik yung tao sa kanya. Kung ano yun ang magandang i-dissect. Ano yung mahal ng tao sa kanya? You have to ask really the audience what they love about her. Ako gusto ko sa kanya, personally yung kanyang humble na demeanor, yung humility niya. Kahit magaling siya, hindi mo makikita mo brash na bayabang na kung ano-ano pinagagawa. Pag nakashoot, magandang basket, parang ordinaryo sa kanya. Pero yung range niya, coach, tinuturo yan sa basketball, ang hirap ituro ng range na yun. Para mo nakita si Steph Curry, nandun naglalaro, pero sa women's basketball, ganun yung range na ginawa niya. He changed the way women's basketball was being played at the NCAA level. Alam mo, kakaiba, no? Chino, no? Nung nasa US ako 2 weeks ago, sinundan ko si Caitlin Clark. Pero nasundan ko siya last year, kasi last year lumaban rin siya sa championship. Yes. Natalo lang siya sa LSU, no? Yung LSU Tigers, yung team, no? Ni Kim Mulkey, no? But along the way last year, tinalo nila itong South Carolina Gamecocks, no? Sa semifinals. Yes. So, ang daming debate, no? Na whether she is considered the greatest of all-time women's basketball player, no? So, ang daming talagang, syempre, maraming nainggit, no? Ano yan, hindi mawawala yan. Nandun yung envy sa mga WNBA players, sinasabi na she has to win first the championship, no? But I heard one of yung isang analyst, no? Ang sabi niya, iba ang basketball kasi team sport, no? Tapos for Caitlin Clark, na ang kanyang cast hindi naman superstar. For example, when you talk about the UConn Huskies, yung women's, ang
yung magaling nila, si Paige Beckers, Pitch. surrounded, no? Surrounded with, meron siyang supporting cast na mabigat. Solid. O solid, no? But si Caitlin Clark, ang dala niya, para siyang band of brothers na wala namang superstar. Siya na yung superstar. And then dinala niya papunta sa championship ulit. Tinalo niya yung LSU, yung nag-champion last year. Tapos tinalo niya pa yung yung Yukon, no? So, yung ginawa niya kakaiba kasi para siyang si Steph Curry when he was playing for Davidson. Davidson. Davidson, sorry. Kalaban nila nga pala. Hindi rin mabigat yung kanyang supporting cast. Meron silang supporting cast na all they needed was to play very well, to play as a team, and eventually kaya nilang tumalo, no? And ano yung mga brinake niya? Yung record ni Pete Maravich, no? Brinake niya yung attendance. Yung attendance ng bawat arena na kung saan siya naglaro, sold out pera lang sa dalawa. Tapos yung ratings ng women's basketball as a whole, lahat nag-increase. Tapos yung practice nila before the championship game, imagine puno. So, kung i-dissect natin, no, ano yung mga ginagawa niya? Yung kanyang tira, parang kay Steph Curry, logo 3. Tumira siya kung nasaan yung logo ng NCAA, nasaan yung logo ng sponsors, and eventually, lahat sold out. And because of that, even ng women's basketball, pumutok. Now, ang binanggit mo dyan is because humble. Tapos, walang kayabang-yabang. Tapos, alam mo yun, all she did was just play and play hard. And not only in scoring. Ang bigat niya when it comes to assist. Assist. Yung clutch game mo, yung kanyang pasa, yung facilitation. Kasi siyempre, di ba? Nag-a-attract ka ng attention dahil ikaw yung lead scorer. So, pag hawak mo yung bola, natural, makikita ka ng open dahil pwede isang galaw mo, pag-attract mo ng attention, sigurado, magsasago, mag-cheat yung other defenders double on you. Siyempre, natural yun. Pero hindi kasi lahat ng scorer are good passers or good facilitators. Yun pa yung isa Si Caitlin kasi, willing to share the wealth. Meaning, advantage na yung nag-attract siya ng attention, pero yung ability niya to see yung kanyang mga open teammates o yung to play the passing game. Ang dami ko kaya sabi ko hirap i-dissect ni Caitlin because of the many dimensions she brought to the USNCAA. Yung sinasabi mo kanina, si Diana Taurasi yun na nagsabi na parang she has a lot to prove. Natural yun. Siyempre, nung nandun si Diana Taurasi, sikat siya, pero she was never in the same level of a Caitlin Clark in terms of impact. Sabi rin kanina, Coach, na yung isang consilient analyst na yun that said she has to win the championship first. Para sa akin, yung championship is relative, no? You can have as many 10, 20 championships in your lifetime. Pero hindi ka naaalala ng tao kasi wala kang impact na iniwan, wala kang legacy na iniwan. Si Caitlin left a lasting legacy do sa women's basketball, which is to me, yung pagkikreate ng impact, no? Yung changing the way the game is being played or is to be played, which is extending the range of the game. Yun si Caitlin Clark, kung game ang pag-uusapan natin. Yung when it comes to impact, no, and legacy, mga kaagapay, no, sa mga nakikinig sa atin, si Caitlin Clark, isang manlalaro, babae, 6-footer, tapos talagang won the hearts of people, no, because of the way she played and because of the way their team played, no. And alam mo ba, Chino, meron pa siyang isang player na magaling, got injured, yung Molly Davis. Ang hindi alam ng mga nanunood, meron pa siyang isang teammate,
first five material, siya yung isa sa mga point guards nila, was doing well but got injured before the NCAA tournament. Ang pangalan niya, Molly Davis. And because of that, dapat 7 strong sila, naging 6 strong. Imagine na nabawasan pa ng isang player na magaling. But the impact is, meron siyang mga advertisement na hindi naman natin nakikita sa women's basketball players before, no? Tapos, yung ticket prices when it comes sa Final Four, mas double ang prices compared sa men's basketball. Would you imagine yung impact na ginawa niya na ticket prices increased, and even sa yung WNBA, yung Indiana Fever, yung kanilang, what do you call this, yung kanilang season tickets, lahat nag-increase because of her. And in fact, meron pang isang WNBA team which used to play sa isang 5,000 or 7,000 arena, no, capacity. Because of Caitlin Clark, they had to cancel and rescind yung contract doon sa 7,000 and book sa isang 18,000 capacity dahil alam nila, pagdating ni Caitlin Clark sa kanila, talagang pupuno ng Coliseum. And has this happened? When was the last time this happened in men's basketball? Sino ang player na naalala mo sa NBA? Wala. Walang ganyan. Yung mga nangyayari sa men's basketball sa US NCAA, men's US NCAA, ang sa recent history, sumisikat lang sila after the Final Four. Pero yung para sundan ka, yung narrative mo dire-diretso, or yung two seasons na susundan ka consistently, susundan yung storya mo, yung narrative mo dire-diretso. Wala. Kasi ang ganda rin kay Caitlin Clark, nakapaglaro siya during the time ng explosion ng social media. So, mas madali ikalat yung kanyang storya. Mas madaling gawing viral yung kanyang mga ginagawa. Tapos share yung mga bata sa ginagawa niya. We're living in a social, yung tinatawag na worldwide highway or worldwide web highway na talagang ang bilis ng exchange ng information. So that help. Impact sa ganun, wala akong nakikita Kasi pagka sa NBA, yung mga sikat mostly na nakikita natin, post NCAA na nga or after the finals had been played. Katulad si Jordan, he became phenomenal after he shot that, di ba, yung jumper sa parang elbow na yun, di ba? Then after that, sinundan na siya ng sinundan. Parang mga ganon. Pero yung LeBron, hindi naman yun nag-college. Out of high school, Romecta, doon na siya sa NBA. Si Steph Curry, hindi rin naman siya gano'n kasikat dahil may doubts pa nga whether he can make the NBA. Doon na sa NBA, siya nagkapag-create ng impact niya. Di ba? So talaga si Caitlin Clark, she's truly special. Alam mo, I forgot the name of this African-American, no, sa ESPN siya. Stephens ba ang apelido niya? Ang sabi niya, because he was defending Caitlin Clark, no? Sabi niya na, kasi maraming ang bumabati ko sa kanya na mahirapan siya sa WNBA, but sabi ni yung analyst na yun, no, sabi niya, mas may problema sila dahil kay Caitlin Clark, yung team niya, they have all the resources. They will do everything. And ang talent level sa WNBA, yung mga teammates niya mas magagaling na ngayon. So ibig sabihin, yung kung dati they can double team her right away or they can make schemes, ngayon mas may problema sila dahil ang mga teammates ni Caitlin Clark magagaling dahil mga professional basketball players. And for her to be at that level, naku, they really have to watch out. Abangan nyo, mga kapatid, no? Si Caitlin Clark dahil talagang phenomenon, one of a kind. Kung tumira, parang Steph Curry, tumitira sa logo 3. And then, walang yabang. Alam mo, naging darling siya ng Amerika, no? Tama ba, Chino? Oo.
Nung bata-bata kasi, nung era coach ng 80s, 70s na yan, dati sa Amerika, kapag ka sikat ka, ilalagay ka doon sa Wheaties box. Kay NBA player ka, Major League Baseball player ka, or sa NFL ka, nasa Wheaties box ka. Sa era na yun, pag nalagay ka sa Wheaties box, legend ka. You're made of, you're something, di ba? Parang, kumbaga, you've arrived. Si Caitlin Clark, pang ano yan pang Wheaties yan. Si pang Wheaties box ang tawag dyan. Siguro yung mga tito-tita nyo lang ang makaka-relate sa amin. Pero pag nalagay ka sa Wheaties box, katulad nila Michael Jordan, you made it, you've arrived. Ganun ang ganun si Caitlin Clark. And we're barely scratching the surface of yung galing niya. Itong WNBA, alam ko, she would create immediate impact sa Indiana. Alam mo, ang gusto ko doon, lahat happy, lahat ng, ano, no, ng mga team owners kasi alam nila na pagdating ni Caitlin Clark sa kanilang mga syudad, di ba, pag dumayo siya, alam nila na sales would be good. Hindi lahat, everything from advertisements and yung because of her impact, no, attendance, lahat, even viewership, maganda. Now, malipat naman tayo from somebody na talagang grabe yung magiging legacy. And then, yung one of our, hindi one, our only gold medalist, no, sa Olympics, si Heidelin Diaz, no. Maraming tao nagtataka, bakit ba hindi siya nag-qualify? Chino, ba't hindi ba siya nag-qualify dito sa Olympics? Kailangan alamin yung, kailangan ipaliwanag muna that si Heidelin competed beyond yung weight range niya. Si Heidelin won the medal in the 54 kilograms category. In-scrap yung category na yan dito sa Olympics, itong parating na Paris Olympics. They compressed it. So ang next na available for her was the 59 kilograms. 54 to 59. Ilang kilograms yon ang diferensya? 5. Kilograms sa pinag-uusapan, that's 5 kilograms. Kahit sa boxing, that is unheard of. Sa weightlifting na lalo, per pound na iaangat mo is also, parang kumbaga, proportional yan sa idadagdag sa weight mo. So think of the 5 kilos na yon. Yung 5 kilos, critical yan. Ilan yung aangatan mo? So, ako, realistically, sabi ko, delikado yung gagawin ni Heidelin. But who can stop someone who has proven herself, who wants to win medals for the country, who wants to compete, who was shooting for immortality sa Philippine sports? Because if she had qualified and then won a medal, that's immortality. Kasi ngayon, legendary status na siya, being the first Filipino to have won an Olympic gold medal. Pero kung lumusot siya, nag-medal siya, much more naging gold. That's shooting for immortality, but it wasn't meant to be. Diba? Ang galing nga ni Heidelin, sabi niya, hindi mo talaga pinagkaloob ng Diyos sa akin, so tatanggapin ko yan. Alam mo yung pinaka maganda sa kanya, hindi niya i-regret one day na sayang, hindi ko sinubukan. Walang regret on her part. At sa atin, na mga sumusunod sa kanya, wala dapat regret kasi alam mo yung you die trying. Hindi mo siya may mamatay kayo ng pagsubok, di ba? Pero yung ginawa mo ang lahat, kahit against all odds, alam mo ang bigat-bigat ng timbang. Consider nyo lang yon. Ito lang ang numbers. 5 kilos. Kakargahin mo. Natural weight mo, 54. Lalaban ka ng 59. Parang sinabi mo yung flyweight, lalaban na ng middleweight. In a span of what? 2 years? Mahirap yon. The last person who did that ay si Jaime Sebastian, the RP Strongman. This was SEA Games 1991. Heavyweight siya. Umangat siya ng super heavyweight para ma-accommodate yung isa kakampi niya so that the country would win 2 gold medals in the Southeast Asian Games of 1991. Pero it became the undoing of Sebastian. Ay kaibigan natin yan kasi yung added weight niya later on naging cause ng
kanyang heart problem. Inatake siya sa puso and he died young. Pero yun nga sinasabi ko, ibang sports eh. Lalo i-consider natin ang mga sports na governed by weight categories. Yung weight categories sa weightlifting, hindi lang yung all weight mo. Remember that it is translated, additional weight is translated to the plates or the poundage added to what you lift. Mabigat yun. Coach, you're talking of what? 15 pounds easily doon sa 5 kilos na dinagdag. Kasi ano nga yung conversion nun? Ang 1 kilo is 2.2 pounds ba? Yes, I think so. Okay, do your math. Yun ang mabigat doon, diba? Kaya kulang pala, 11 pounds pa yun. Basta ang bigat nun, coach, hindi ganun kadali. And yung maliit na plate, idadagdag sa ganong critical. Tandaan nyo, ang weightlifting, merong ano yan. Yung snatch of clean and jerk, yung gano'n yan, di ba? Ang hirap dyan, yung snatch. Tapos yun, yung gano'n, yung pag-angat mo pa lang yan. Imagine mo yung in-endure ni Heidelin Diaz sa training niya. Kaya hindi to po sa pag-aasawa yun. Baka sabi na wala, humina yan dahil nag-asawa na. Tandaan nyo that she delayed yung motherhood just for the shot at the Olympics. Could have been her pick. Pero hindi nga, sabi nga niya, hindi pinagkaloob ng Diyos. So, senyalis ito para gawin itong iba. Mag-focus sa ibang bagay. At the long-delayed call of motherhood, doon siya magpo-focus. Maging masaya tayo para sa next chapter ng life ni Heidelin. Kasi after motherhood, she intends to continue to compete. Wow. Alam mo, Chino, no? Akala ko nun na kaya hindi siya nag-qualify dahil she was not able to lift yung weight, no? Hindi ko naman alam na inangat siya ng from 54 to 59. Wala bang 56 kilos man lang or 57 kilos? Dati meron. May mga ano yun, may mga stress. Pero dahil kinumpress ng Paris Olympic Organizing Committee yung mga events, wala nang choice. Hindi naman pwede mo ba si Heidelin, mas mahirap yon. Magde-drain siya kasi ang pag-uusapan niya yata was yung 49 kilograms. Masyadong magaan naman yon. So if she chose that, ibig sabihin, magpapapayat sa ng katakot-takot. Then, iba pa yon. Yung pag-angat, feeling nila, mas kaya nila through nutrition, through training, gano'n. Pero talagang iba pag hindi mo natural weight. Chino, nung naisip ko dito, isipin mo during the last time na nanalo siya ng gold medal, ang hirap na nun. Talagang mairi-iri na siya sa sobrang hirap. At dahil doon, nabuhat niya, nabigyan siya ng gold medal. Imagine na, if you're just going to add wag na lang 5 kilos. 2 kilos na lang. Di ba, ang laking diferensya nun yung mga kalaban mo, sanay na bumuhat ng mas mabigat sa'yo. Ibig sabihin, yung mga nasa 59 kilos, no, na yung weight category, ang binubuhat na nun talagang mas mabigat doon sa average na binubuhat ni Heidelin Diaz. Ano na lang, no? Ang gusto ko sa kanya is, she was humble to say na kung hindi pinagkaloob ng Diyos, wag nang ibangga yung ulo sa pader at magmukmuka kasi she did her best. And you were able to follow yung career ni Heidelin Diaz, no? Nung bata pa siya, na-discover pa lang siya hanggang nanalo siya ng gold medal. Ano yung mga katangian na nakita mo at nagustuhan mo kay Heidelin Diaz kaya siya naging Olympic gold medalist? Strong faith. Yun ang yun ang tingin ko aangat doon sa karakter ni Heidelin Diaz. She had faith in herself, faith in God. Importante kasi 2008, so, nung wildcard entry siya, parang pino-question niya yung sarili niya. Pero sa kanya pag-analyze, sabi niya, parang binigyan siya ng mensahe ng Panginoon. And she said that this is on record,
Nung nakuha ko ito when I was covering her for GMA News in 2008. Sabi niya, days before flying to Beijing, parang in a message or parang inside of her, naniniwala siya na ibibigay sa kanya ng Diyos yung araw na siya ang mag-aangat ng bandera ng Pilipinas sa Olympics bilang kauna-unahang Filipino gold medalist sa Olympics. Sinabi niya in 2008, doon ako nagulat. Ako nga, nung pinapanood ko sa kanya, nakalimutan niya nung sinabi niya. Pero alam mo, na doon, she had solid foundation, which is faith. Kasi pag hindi ka naniniwala sa gagawin, huwag na lang. Kasi anything that you do, you have to believe that you can do it. Di ba? Kasi pag hindi ka naniniwala sa gagawin mo, bakit pa? And Heidelin believed so much in what she can and what God can provide for her. So from 2008, tapos nag-2012, Olympics again, and then 2016. I think yung 2016, no? Ito yung siya. Silver. And then, napospone ng konti, no? Kasi because of COVID, yung 2020, naging 2021. Tama, no? And that was the time na siya ay nanalo ng gold medal. Besides faith, no? Ano pa yung isang katangian na nakita mo sa kanya? Kasi nakita mo siya 13 years before she won that elusive gold medal na talagang nakuha niya, no? Ano pa ang nakita mo sa kanya na alam mo na one day she will bring home the bacon? Bukod sa faith, sasabihin ko na sa'yo na talagang she was blessed with yung strength, yung power. Yan kasing field of sports. Malaking bagay na meron kang God-given talent and yung power of yung gift of power, the blessing of power and strength. Kasi hindi naman tayo created lahat equal eh. Pero pwedeng yan ay nanggaling sa kanyang pagkabata. Kasi di ba, anong patrabaho ni Heidelin? Pag-igib ng tubig para sa pamilya niya, pag-igib ng tubig para ipanglilinis ng mga jeepney. Imagine mo sa young age, pagdadala ka ng 2 balde ng tubig, anong timbang nun? Sige, subukan niyo kung ilang litro yon. Convert natin, yung malalaking nga timba. Kinakarga niya sa malayong distansya para mag-igib para sa pamilya niya, ang pang-inom nila, panglinis ng bahay and everything. At pagkatapos doon, para kumita ng konting pera, mag-iigib siya uli para nga doon sa mga nililinisan nilang jeep ng bata siya. So, yung mga circumstances during her childhood, doon pala, unti-unti hinuhubog na pala siya for her to be in a position one day to train, to become the athlete that she is, and to win the country's first gold medal. Lahat yun, hindi tadhana ang nagsusulat nun. Merong great author of life that does that. No? And that's God. Hindi mangyayari yun kung hindi iginuhit ng Panginoon ng tadhana ng isang Heidelin. Alam mo, nung kwento mo ngayon yan, no? Parang parang si King David, no? Nung bago siya, pinatay niya si Goliath, sabi niya, may training na ako nung shepherd ako di ba? Pag may mga lion at saka may bear who would snatch yung mga sheep, ito na yung training ko, napatay ko sila. So, just like kay Heidelin Diaz, yung kanyang bear at saka yung kanyang lion, tubig nga, no? Tubig para mag-igib, para sa mga pamilya, tapos para doon sa mga jeepney para malinisan yung kanilang mga sasakyan. Imagine that yung pag-iigib ng tubig one day, yun na pala yung training niya at an early age. Before siya, hindi na nag-iigib. Nag-clean and jerk na at nagsasnatch ng mga mabibigat, no, na mga barbell. And because of that, nagkaroon tayo ng gold medal. So, yun yung legacy na iniwan ni Heidelin Diaz sa atin, no, na hindi siya nag-quit. She could have quit doon sa
itong sa qualifying na ayoko na lang kasi mabigat na. But sinubukan niya, and tama yung sinabi mo. Walang regret, no? Kasi sinubukan niya, gave her best, but eventually, hindi nga nakaukit sa tadhana na siya ay magkukumpit sa Paris Olympics. And now, talking about legacy, no? May isang liga na kumukonte yung viewership itong PBA. And marami akong nadidinig na bakit ba humihina ang mga nanonood. Chino, no? Ang ating veteran sportscaster and veteran sports historian na si Chino, commissioner rin siya dati ng PBL. So, alam niya ang basketball. Ano ba ang nangyayari? Sabi ng mga tao, bakit kokonti ang mga nanonood ngayon ng PBA? May cycle na ganyan ng PBA through the years. No? Having followed the PBA from the time na ipinanganak ito noong 1975, na isa pa lang akong barely into my grade school. 75. Prep pa lang ako noon eh. Pero nanonood na, nakikinig na. Alam ko kung ano nagaganap. Alam ko kailan nag-open siya. Diba? 49 years ago, grabe. Ilang taon na ako ngayon eh. 57 na ako. So, buong-buo na memorya ko. Unang lumagkapok ang kanyang, may isang time kasi na naglalaro siya sa Araneta palagi. Pero they had to transfer. Hindi dahil bumagsak yung attendance. Pero dahil yung Araneta was leaking. Pag umuulan, talagang pumapasok ang tubig kasi Araneta needed the repairs, no? Panahon ito nung, naalala mo po sila, no? Sila Otto Moore, saka sila Larry Fowles ng Royal 76. Troy. 76. Okay. 77. Yung na-break nila yung juggernaut ng di ba? Ng Toyota. Ng Toyota Crispa na 11 straight championships, di ba? Between Crispa and Toyota. Tapos, pumasok yung Texas, pumasok na yung Royal Blue Orange, yung mga ganyan. So, ang next na bumagsak ang attendance ay na prominent. Nandun na ako. Was 91-92 dito nasa Ultra Cabinon. Ang isang reason dyan is yung pag-i-schedule ng games, pinakialaman. Kasi ginusto ni Fred Uldingso na equal ang yung distribution of games, sa main game, saka sa first game. Kasi feeling niya, yung team niya noon, yung Alaska, hindi na bibigyan ng maraming main game assignment. So, gumamit sila ng computer. Kasi nung time na yun, nauso na computer eh. So, in-input nila sa computer and allow the computer to do the scheduling. Dati, yung nasirang si Butch Ballego na isang genius, to my mind, siya yung taga-ayos ng schedule. Nung time na yun, yung computer, wala namang utak yun ang utak na nakakaalam ng basketball, di ba? Hindi katulad ni Butch Ballego who knew how the PBA was breathing or leading. Nabubuhay, di ba? Ganon. So sige, nilaro. Pinakialaman. Bagsak na bagsak yung attendance. Talagang walang nanonood, konting-konti. Alam mo, ginoko nga yung nagalit pa sa akin yung boss namin dati. Boss, kumuha na lang tayo ng mga yung paper plate, drawing na natin ang mukha, ilagay natin sa mga upuan para kapag dumaan yung camera, magawa natin ng paraan. So, yung boss namin, si Carlos Velez, Bobong Velez, he'll take that joke of mine lightly. Binigay niya assignment sa akin. Sakto naman, tinamaan ako ng bulutong noong 1992. So, alam mo ginawa namin yung unang-una was not to show or avoid yung mga empty seats. Paano gagawin mo? Talaga walang nanonood eh. Paano namin hindi papakita? So, ang sabi sa amin is to focus on the game. So, doon namin alam mo, di pa uso yung mga top camera. Pinakyat namin yung isang cameraman namin sa tuktok ng Ultra, which wasn't never imagined to do that. Imagine mo, bigat ng camera noon dati. Pag sinabing camera, 327 ang Sony yun, o yung M7. Masusok ka nga sa lula yung cameraman eh. Pero doon namin na-discover na pwede kang tumira ng top shot. Hindi pa uso yung mga top shot na yan, yung spider cam na yan, yung mga crane na yan. We were doing as early as 92 a top shot from the catwalk of the
PhilSports Arena. Kasi yung ganyan, yung mga crisis na ganyan, that one breeds creativity. Paano ka magpo-focus sa game na hindi mo na iisipin na kukunti ang nanonood sa inyo sa venue. So itong problema ng PBA na to, hindi naman to ngayon lang naganap. Nagaganap siya. Ang hindi ko ma-imagine, hindi ko maisip, is habang nagaganap, parang kulang yung ginagawa. Hindi sa walang ginagawa si Willie Marcel because he has been there. He was with us dun sa mga ups and downs ng PBA. So he knows. Alam niya yung remedy. Hindi ko lang alam kung naaalala niya kung anong pinagagawa namin dati. Kasi siya yung nagsaserve na chief statistician at saka floor director namin at the same time nung pinapatakbo namin yung coverage ng PBA. So he knows, no? Through history and through lessons learned sa kanyang actual experience of running the PBA before as part of the television coverage, he would know. He is the best person to know how to remedy the situation. Pero ano lang yon, one dimension lang yon. There is another dimension. Dati, kukunti lang ang kakompetensya ng PBA in terms of entertainment, sports entertainment. Noong panahon namin, si Sharon Cuneta lang ang kalaban ng PBA kada linggo. Okay, ngayon, ang dami mo na. And there is too much noise in social media. Na kapag ka hindi ka sumabay, hindi ka nag-ingay, chances are, maiiwan ka sa pansitan. Okay? Doon ka na lang sa pansitan, matutulog ka na lang doon. Kasi all around us, ang dami ng available na libangan. Well, this might be cliche, no? Pero sabi nga, ang dami kasing available na alternatives na sa paglilibangan ng mga kabataan. Eh bakit yung PBL, yung Premier Volleyball League na yan, bakit dinudumog ng mga tao day in, day out? Bakit sa ultra na pagka ang PBA naglalaro ay mas marami pa ang kaluluwa kesa sa taong nanonood? Pag yung PBA lang naglaro, dinudumog. Kahit yung pinakamahihinang teams o yung mga also run teams ng Premier Volleyball League, pinupuntahan pa rin ng tao. Pero bakit yung PBA, Hinebra na naglalaro sa main game, hindi pa rin sa tinatao? So ito kasi, hindi ko masasagot para sa inyo because I am also like you, an outsider looking in. Gumawa ng remedyo yung PB. Kasi yung problema naman hindi lang ngayon lumitaw. Lumitaw na yan as early as last conference pa. Di ba nakikita na natin talagang nag-dwindle yung live audience. Kasi masaya sila doon sa nakikita nila sa Facebook. Uy, ang lakas nung namin. Live FB following namin. Pero yung live FB presence nyo cannot suffice. Kasi ang sports pa rin is predicated on its live audience. Pag walang nanonood, sino? Parang, di ba pagka sa mga intercolor, ang sarap yung talagang nasa linya na yung mga tao. Kasi you feed off the energy of your audience. E paano ka mag-feed off doon sa energy ng empty seats o ng empty coliseum? Ano ka? Mag-spirit of the glass ka, tatawagin mo yung mga kaluluwa para manood sa iyo at mag-ingay doon. Di ba? Parang yun yung sinasabi ko na hinahanap ko na ano ang drastic steps because the PBA, no, kung love din na talaga yung ligang yan, the PBA collectively has to take drastic steps to bring the crowd in. They can no longer rest on their past achievements. Kasi, minsan makikita mo, bakit? Dami naman nanonood sa amin sa probinsya. Katulad doon, naglaro sila sa Candon, sa Ilocos Region, yung Candon. Ay, ganda, puno, ganda ng crowd. Okay, maglaro kayo sa probinsya, it's a signal kasi, coach. Maybe it's a sign of the times. That's dito sa NCR, we are suffering from what I term as basketball fatigue. Okay, simply, ang definition ko dyan, pagod na, sawa na ang mga taga Metro Manila sa laro ng basketball. Bakit? Meron kang MPBL, meron kang yung pre-season ng UAAP NCAA. Philoil. Yung Philoil, di ba? Oh. Tapos, eto pa ang PBA. Magbabayad ka ng mahal, bibiyahe ka ng malayo, makikipagsagupaan ka sa traffic, pupunta ka sa isang venue,
ano makikita mo? Lalamya-lamya ng mga players, di ba? Parang mga players, mas nauuna pang yung kulay ng sapatos o yung kulay ng medyas nila ang pag-uusapan. Di ba? Parang, tapos sa mga players, they don't care about the fans. Yung mga ganyan bagay, it's a variety of ailments, no, that is plaguing the PBA right now. Alam ko si Willie Marshall is a well-meaning person. He loves the PBA to death kasi yan ang nagbigay din sa kanya ng buhay. No? Now, si Commissioner cannot do it by himself. No? Uulitin ko, the PBA collectively, they have to move or make drastic steps to address the situation. Hindi naman sa mamamatay ang PBA kasi hanggang sumusuporta ang San Miguel na mayroong 5 teams. Di ba teams nila? Well, unofficially 5 teams nila kasi pag ibinilat mo yung Northport sa Terra Firma, na iisa naman na nagpapasweldo, that becomes 5. No? Tapos, yung MVP group na meron namang technically, ilang teams nga sila? NLEX, TNT, Meralco, at saka may 14 pa sila dyan. Yung unofficially the 14 ng MVP group, yung team ni Blackwater. Di ba napansin, di ba? Yeah. Wala naman ginawa si Blackwater kundi maging conduit ng MVP group, di ba? Hindi tayo maglokohan kasi ang hirap sa mundong ito, coach. Alam mo naman tayo, we speak the truth. And yung truth natin is with basis, di ba? So which leaves you with what? How many teams na lang? Siyam na yung binibilang natin eh. So 3 na lang. Baylor, Shine, Converge, at saka Phoenix. Eh, may balita din ako sa Phoenix eh, kung saan nagpapasweldo. Ako, mahirap yun. Alam mo, Chino, mahirap kasi alam nila kung sino na yung papasok sa championship eh. In a day in, day after each conference, ito yung papasok sa conference. And because may konting Caitlin Clark effect ang PVL, no? Tama, meron silang mga sikat na mga volleyball players, no? My question is, ano ang mga dinadala ng PVL players na 3 katangian kaya may following sila? Simple. Okay. May niche. Una-una, may niche market. Yung PBL, pag tinignan mo, it is, well, nothing against. Ano nga sinabi, pag sinabi ko yung LGBT crowd? Ano ngayon? Ano yung L? Ladies, gentlemen ba yun? Ano ba LGBT, no? Hindi, alam mo, hanggang ngayon, coach, nalilito pa rin ako dyan sa term yan eh. Okay. Kasi pag sinabi LGBT, parang lahat ng klase, di ba? Pati yung mga, kasi nung araw naman, wala naman yung mga LGBT, di ba? Ngayon, sikat na sikat sila. But truly, it's a crowd. Alam mo, pinakamaganda sa kanya, yung female crowd na naghahanap ng may embrace, yung masusundan nila na makakapag-relate sila. Yun ang dilala ng Premier Volleyball League. Hindi naman lalaki nanonood sa PBL. Karamihan mga babae. Babae naglalaro, babae nanonood. Tapos yung sprinkling ng LGBT crowd. Tapos yung energy nila. Kailangan makapanood ka kasi ng PBL to see what makes it tick. Ano yung nagpapaangat sa kanya. Ako isasuggest ko nga, itong mga may-ari ng itong mga nag-aharing uri sa PBA, to watch the games of the PBL. Huwag nila panoorin yung mga legs ng mga players. Ha? But check at the connection of the players to the crowd. Kasi that is what is sorely lacking in the PBA. Other than Hinebra na pinipilahan pa rin ng tao, pero nag-dwindle na rin yung tinatawag na Hinebra crowd. Dati kasi pagka big game yung Hinebra, talagang laksa-laksa yung tao di ba? Bakit nakaka-relate? Ako feeling ko yung the lack of personalities sa PBA. Hindi na makarelate kasi pag tinignan mo, I have nothing against our Phil-American brothers, di ba, na naglalaro dyan. Pero parang sa apelyido pa lang, hindi ka makarelate. Now, hindi nila kasalanan na sila ay produkto ng mga mixed marriages. Because sinasabi ko nga palagi, by definition and by law, they are Filipinos. Okay. But they have to show na meron pwedeng maging connection sa kanila yung mga fans nila na based dito sa Pilipinas.
Ang problema, hindi ako nakakakita ng effort on the part of the players and on the part of the PBA to make that connection. There is a great disconnection between the players, di ba? So, yan yung PBA mo, yan yung soul, yan yung heart and soul mo. At saka yung tao. Kasi, para manood sila, kailangan attracted sila. Di ba? Bakit ba tayo sumusunod kila Sonny Jaworski nung araw? Di ba? Ba't ba tayo sumusunod kila Vergel Meneses nung araw? Ba't ba natin tuwan-tuwa pag si Johnny Abarrientos pinadadaan yung bola sa kilikili nila EJ File o nila Marlo Aquino? Bakit pag sinusuwag ni Alvin Patrimonio yung mga defender niya, tuwan-tuwa tayo? Bakit pag tumira si Alan Kailik, parang feeling mo, ililista mo na? Kasi yun ang mga pangalan na nakikita natin, nakikita natin. Bakit takot na takot ka pag hawak ni Valdavid ang bola? Game on the line. Alam mong may gagawin siya kababalaghan na kaya niya ipanalo. Tapatin si Valdavid, payat. Hindi yata na-draft yata yun, third round na ng PBA draft, no? Tapos naging free agent siya, kung saan siya nagpunta yun before he made the cut. Pero pag game on the line, sino pinakamatapang na player na kukuha ng bola sa panahon na yun? Di ba si Valdavid? O ano klaseng tira ginagawa? Alam mo, walang narrative ang PBA ngayon. Di ba? So, yun yung sinasabi ko mga bagay na dapat i-address. Maraming nagtataas ng pilay dahil sinabi ko na walang point of comparison yung PBA of old to what the PBA is today. Totoong wala sa kalingkingan kasi in those aspects, wala ang PBA. Pinakamalaki of which is wala silang connection to the people. At ang feeling pa, okay, ang perception, well, actually, it's no longer a perception, but a reality. Where else can you find a league where the commissioner would say to a major issue or a burning issue, ano mo sasabihin mo? Wala akong pakialam dyan. Kaya yung quote na walang pakialam dyan, naging meme na yun eh. Naging hashtag na yun. Because that is a reflection of how indifferent this PBA is to its loyal fan base. Yung pala yun. No? Kasi yung PVL kasi, yung mga players yung PVL, mga galing UAAP yan eh. Yung iba galing NCAA. May following. So, paglipat nila sa PVL, naku, yung mga fans nila sa college, nung sila ay mga college players, dala-dala nila papunta dito sa kanilang professional, no? Yung Premier Volleyball League. And binanggit nga ni Chino, no? There has to be a connection. Kailangan may connection. Kung walang connection, wala. Parang cellphone yan eh. Pag walang connection, hindi ka makakontak. Alam mo, Kom Chino, thank you for being our guest. No? I'd like to share this verse no, sa mga nakikinig sa atin. Talking about connection. Dito sa Psalm 34 verses 8 to 10, sabi dito sa Psalm 34 verses 8 to 10, taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in him. Fear the Lord, you his holy people, for those who fear him lack nothing. The lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good thing. Alam mo, mga kapatid, ang pinaka-importante sa buhay, hindi money, hindi material possessions, but having a relationship with the Lord through His Son, the Lord Jesus Christ. Kasi lahat ng mga... Yun po, yun tama, no? The only connection that truly matters. More than anything else in this world. Kasi we are going to die one day, physically, di ba? But, sabi nila, we are going to live eternally. Importante is, saan ba tayo pupunta? Sa langit ba? O dun sa lugar na ayaw ng Diyos tayo mapunta? So mga kapatid, thank you for listening. Thank you, Chino, for educating us about
Caitlin Clark, about Heidelin Diaz, and also about PBA and the PVL. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga kaagapay. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes at inyong napakinggan ang programang Puso at Lakas Sports sa Pinas sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng Sambayanan, miyembro ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, magandang Sabado po sa inyong lahat. Puso at Lakas Sports sa Pinas.